Sa unang kabanata, O Diyos, huwag kang tumahimik, huwag kang mapayapa at tumiwasay, O Diyos, sapagkat narito ang mga kaaway mo'y nanggugulo, at silang nangagtatanim sa iyo ay nangagtaas ng ulo. Sila'y nagsisitanggap ng payong may katusuhan laban sa iyong bayan, at sanggunian laban sa iyong kakubli. Kanilang sinabi, kayo'y parito at atin silang ihiwalay sa pagkabansa upang ang pangalan ng Israel ay huwag nang maalala pa, sapagkat sila'y sangguniang magkakasama na may isang pagkakaayon labang sa iyo ay nangagtitipanan. Ang mga tulda at Edom at ng mga Ismaeleta, ang Moab at ang mga Agareno, ang Gibal at ang Amon at ang Amalek, ang Pilisteo na kasama ng mga Tagatero. Pati ng Assyria ay nalalakip sa kanila, kanilang tinutulungan ang mga anak ni Lot. Gumawa ka sa kanila ng gaya sa Madianita, gaya kay Sisara, gaya kay Jaben sa ilog ng Sinon, na nangamatay sa Endor. Sila'y naging parang dumi sa lupa. Gawin mo ang kanilang mga maginoo na gaya ni Orib at ni Zeeb. Oo, lahat nilang mga pangulo ay gaya ni Zeba at ni Salmona, na siyang nagsipagsabi, kunin natin para sa atin na pinakaari ng mga tahanan ng Diyos. O Diyos ko, gawin mo silang parang ipo-ipong alabok, parang dayami sa harap ng hangin, parang apoy na sumusunog ng gubat, at parang liyab na nanunupok ng mga bundok. Kaya't habulin mo sila ng iyong bagyo, at pangilabutin mo sila ng iyong unos. Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan, upang hanapin nila ang iyong pangalan, O Panginoon. Mapahiya sila at mga lupaypay magpakailanman. Oo, mga hiya sila at mga lipol, upang kanilang maalaman na ikaw lamang, na ang pangalan ay Jehovah, ay kataas-taasan sa buong lupa. Ito ang nakasaad sa Psalm, sa awit 83, versikulo 1 hanggang 18. Mga kaibigan, actually hindi. Hi, mega love shout out Sir Mark Hernandez, James Balsamo Vlogs, thank you for coming. Salamat sa inyo dyan, ha. Actually hindi ko to kilala tong mga pangalan na nandito, mga kaibigan. No, hindi na natin alam to kasi sa Old Testament hindi natin na-encounter mga ganitong hindi famous. Ang alam lang natin yung mga disciples, ito mga pangalan. Pero ang gusto kong i-share dito, mga kaibigan, ay ang pangalan ng ating Diyos. Pangalan sa Old Testament, maraming pangalan kasi ang Diyos, mga kaibigan, di ba? Tinatawag siyang Elohim, El Shaddai, Jehovah. Ang nakalagay dito is Jehovah, upang kanilang maalaman na ikaw lamang ng pangalan ay Jehovah, ay kataas-taasan sa buong lupa. Kataas-taasan sa buong lupa, di ba? Sa New Testament, ang binigyan ng authority na kataas-taasan sa buong lupa, si Jesus Christ, di ba, mga kaibigan? At ni-research ko, mga kaibigan, kung ano yung ibig sabihin ng Elohim, Hallelujah, Jehovah, Jireh. Oo, ang dami pong Jehovah, marami po siyang name. So, ni-research ko yung anong ibig sabihin ng Jehovah.
Para malaman natin mga kaibigan, ano, ito na nag-research ako dito sa Google, ginugol ko mga kaibigan. So, Jehovah is a Latinization of the Hebrew. Jehovah one vocalization of the tetragrammation. Ang hirap naman ito. Di ba ano yung yung YHWH, di ba yun yung ano, yung mostly na makikita natin. Shout out double baba. Sino yan? Hallelujah. Madaming luya si James. Sir Mark. Nagpapatawa si Sir Mark. Okay. The proper name of God of Israel in Hebrew is Yahweh. Di po ba? Ngunit nung tinanong siya ni Moises, ano ang pangalan mo, 'di ba? Ang sagot ng Panginoon is, I am that I am. You must say this to Israelites, I am has sent me to you. Sabi sa Exodus chapter 3 verse 14. Now, God made it clear to Moses that he is eternally present. He has always been, he is now, and he will always be. This name of God also speaks about his eternal presence with his people. He is present to help us, comfort us, guide us, and so much more. His presence never leaves you, and He will always be with you. That is the greatest comfort we can ever find, and we learn it from the very name of God, I am. So when God revealed His name, He said, I am always with you. I am. So I am. No, I am God. Very important po talaga ang ang pangalan ng Panginoon. Ngunit pwede naman natin pag nagdasal tayo El Shaddai or Elohim, pero sa New Testament kasi sinabi din dito, kung atin pong maunawaan mga kaibigan, no, kung hindi ako nagkamali, matagal ko na hindi na sa John na sinabi ni Jesus, John 5 ba yun? 43. Okay. Sabi dito ni Jesus sa John chapter 5 verse 43, I am come in my Father's name, and you receive me not. If another shall come in his own name, him you will receive. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. So yun mga kaibigan, kaya nga ang dinideclare ko sa sarili ko na ang pangalan ng aking Diyos ay si Jesus Christ. Kasi sinabi naman niya, I come, Liam Bake Shop, ay iba na naman ang pangalan ni Liam. MLS Assistant Chloe and Mommy Love from Liam Bake Shop. So, dito mga kaibigan, no, ay ito yung isa sa references ko mga kaibigan, kaya sinasabi ko na pag tinatawag ko kung ano yung pangalan ng aking Panginoon ay itong nasa John chapter 5 verse 43 na sinabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Yung iba ang pagkaunawa nila dito, pero pag sa pagkaunawa ko, yun nga, as a father, 'di ba? Kasi meron naman doon sa Isaiah na saan ba 'yun? Chapter 9 ba 'yun or chapter 6 verse 9, or basta baliktad 'yan, magkabaliktad, nandiyan 'yan na counselor and father. Si Jesus ang tinutukoy doon Try ko nga hanapin para mabasa natin talaga. Ito. Okay, sa 9 siguro. Isaiah 9. Okay. Isaiah chapter 9 verse 6, sabi dito sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata,
sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat at ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, o walang hanggang Ama mga kaibigan, ano? Pangulo ng kapayapaan. So dito sa walang hanggang Ama, tapos sinabi niya doon sa John, ang tinutukoy dito kahit sino naman, ang tinutukoy dito sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay si Jesus Christ no? At ganun din sa naunawaan ko, ganun din. Kaya yung nagturo ng ganito na si Jesus Christ ay umaayon ako dahil yun ang naunawaan ko. And then, sinabi ni Jesus Christ doon sa John chapter 5 verse 43 na I came in my Father's name. 'Di ba? O dito, walang hanggang Ama ang ano sa kanya. So, ano lang yan yung akala natin magka-separate sila pero kung malaman natin yung mga dugtong-dugtong na mga anong tawag doon, crossword ba yun, na malaman talaga natin na si Jesus Christ hindi siya magkaiba sa Ama Ngunit minsan may na-encounter na naman akong isang INC na sabi niya dito, pinabasa niya sa akin itong John chapter 8 verse 44 ba yan? Verse 44 na sinabi. Ano ba yan? Pinabasa niya sa akin, 40. Nakalimutan ko kung ano yon. Na very deceiving talaga yon mga kaibigan dahil ang nakalagay doon, ang Diyos ay nakinig. Ano ba yon? Saan ba yun? Nakalimutan ko kung saang verse. Sabi doon na, sinabi ni Jesus Christ, I am, ano ba yun? I am a man. Parang ganun yun. I am a man. Tapos pinaako sa akin kung paninindigan ko ba raw yun. Kaya pala ganun ang turo sa kanila dahil one way lang sila one teaching sila, hindi na nila tinuro kung yung yung pagkaanak ni Jesus Christ sa Diyos, hindi na nila inano yun. Kaya ang anak lang sa tao yung inano nila. Yung sinabi si Jesus doon na ako ang anak ng tao. Parang ganon. Tapos sinabi sa akin, tinanong sa akin, yan, kasi binasa ko panindigan ko ba raw, tatanggapin ko ba raw. Sabi ko, kung isa lang, kung anak lang ng tao, antichrist yun, di ba? Kasi nakalagay kung isa lang yung paniniwalaan natin is antichrist. Kung hindi tayo naniniwala na si Jesus Christ ay nagtao at hindi tayo naniniwala na siya ay anak ng Diyos, is antichrist ang doon. Kaya nainis ako kasi isa lang, ipapaako niya sa akin na I am a man. Yung parang ganun yung sinabi ni Jesus kung saan yung verse. Kaya yun, hindi na lang mag-away o malis na lang ako kasi deceiving talaga. Kaya kung hindi natin alam ang katotohanan tungkol kay Jesus, malinlang talaga tayo mga kaibigan kasi ganyan yan sila. Ililinlang tayo, lilituhin tayo. Kaya kailangan meron tayong hawak-hawak na kung ano yung pinaunawa sa atin, no? At yun mga kaibigan, ang aking ma-share ngayon. Short lang tayo mga kaibigan, tungkol lang sa name ng ating Panginoon. So, kayo po mga kaibigan, kasi dati ako, nung hindi ko alam ang katotohanan, marami akong tinatawag, no? Kasi akala ko Diyos sila yung mga, lalo na yung mga santos. Kahit naman saan tayong church, basta alam natin ang pangalan ng Diyos, kahit saan tayo magsisimba, okay lang yan. Basta ang alam natin kung sino yung Diyos natin sa ating buhay. Huwag tayong tumawag ng maraming mga names. Basta yung totoong name lang ng Diyos.
yung tinuro kung ano nasa Biblia. At saka yung sa prayers, walang tinuro na prayers na Hail Mary. Kasi yung naunawaan ko, yung pagsabi doon, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, is hindi yun prayer, message ng angel yun na ibinigay na sinabi kay Maria. Tapos ginawang prayer po. Sabi nila hindi daw prayer, pero deceiving po siya. Para sa akin ha, ewan ko lang sa inyo. Kasi pag nag-rosary yun ang binabanggit. Tapos, ang turo ni Jesus Christ, yung Lord's Prayer, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Yun po yung itinuro. Hindi po yung Hail Mary. So, deceiving po kung pati yun ay gawin nating ano ba yun? Prayer. Kasi hindi siya prayer. It's a message from Hi, good morning, Akira Buwan. Good morning po. Good morning sa'yo. Ohayo gozaimasu. Thank you so much for coming. So, yun mga kaibigan, respect natin ang Panginoon, ang Diyos. Magrespeto tayo sa pangalan niya. Kasi pangalan, kahit noong unang panahon, pangalan, ang sinabi ng Panginoon is, I am who I am. Very strong word po yan mga kaibigan. I am who I am. Ilang beses po niya yan dineclare. At even si Jesus Christ, mayroon siyang sinabi sa Matthew, yun, hindi ko maalala kung saan verse. Sabi niya, before Abraham, I am. O imagine, hindi lang sila nag-aano Pero meron yan, mababasa na natin yan pag nasa gospel na tayo. Nag-declare si Jesus Christ, before Abraham, I am. And then, nung sa isang group pumasok ako mga kaibigan, narinig ko na sabi nila, may tanong doon na, si Jesus Christ ba daw ay na tao na ba daw before daw yung pinakauna, yung Old Testament, or basta wala pa yung yung ginawa ng Diyos, di ba? Yung light, sun, or ano-ano yung sa Genesis mabasa natin, ay nandyan na ba daw si Jesus Christ? Yun yung tanong. Sumagot ako, in spirit, na si Jesus na. Di ba kasi, kung bakit in spirit? Kasi syempre yung pagkatao niya, huli, syempre, di ba? Sa New Testament na siya Pero, yung pagka-Diyos niya ay in spirit, syempre nandiyan na siya kasi galing siya sa espiritu Ang pagkapanganak sa kanya, hindi naman. Truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Sa John 8. John 8. Pero mayroon din yan sa Matthew, sa pagkakaalam ko. Oo, yan po yan, Sir Jeff. Salamat sa backup, Sir Jeff. Backup support verses. Thank you po. John chapter 8, verse 58, verily truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Oh, amen, di ba? Klaro mga kaibigan na before nandiyan na talaga siya kasi in spirit nagsasalita na dito si Jesus Christ. Tao nga siya pero in spirit parang nagpahayag na siya na nandiyan na siya talaga. Kasi nga, di ba, kung paano siya pinanganak, kung ating pag-aralan yung kung paano siya nagpanganak, di ba? Siyempre through Mary, and then galing sa Holy Spirit, di ba? Walang contact nga, hindi kagaya sa paggawa sa atin, di ba? So yun mga kaibigan. Yun ang sobrang nakakaamis ang istorya ni Jesus Christ na maraming questionable yung iba na hindi nila matanggap na siya ay Diyos. At meron nga akong sa isang group din, merong doong, kasi nga yung group na yun, ang gumawa nun ay nagtrabaho sa Saudi ba yun? Basta Middle East, part of Middle East. So may mga friends siyang mga Islam, di ba? Mga taga doon. Nandoon. Ngayon, medyo, sabi nga sa akin, mag-debate daw kaming dalawa. Sabi ko, ayoko ng debate. Mag-declare lang ako sa love ng Panginoon. Tapos sabi nung nag-create ng group, i-ano mo nga yan sis, i-debate mo yan kasi hindi yan siya naniniwala. Akala niya kung sino-sino. Akala niya ano lang, ordinaryong Christian lang ka lang.
Kaya anuhin mo. So nag-ano ako ng konting ng mga passage 'no, galing sa Bible. Tapos sa akin pinapakita ay mga videos kaya nainis ako. Hindi na ako nag-ano din, hindi na rin ako nasagot. Oh, nainis ako ha, hindi na ako sumagot kasi mga videos ipapakita sa akin sabi ko, "Ay ayoko ng mga video." Sabi ko, "Kung ano yung ikaw mismo ang mag-ano sa akin, hindi yung mga ibang videos ang ipakita mo sa akin tapos papanoorin ko. Ano kaya yun?" Gano'n yung debate niya. So yun, yun lang ang ma-share ko sa inyo mga kaibigan at maganda mga kaibigan marami kang ma-encounter 'pag mag-ano tayo sa mga yung bang secret